Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin na lang akong Iris, taga Baguio. First time ko po magpadala ng kwento sa isang channel at napili ko pong padalhan ng channel nyo dahil kayo lang po ang nag-reply sa message ko. Sana ay mailahad nyo to. Nasa second year high school ako noon nang mangupahan kami ng bahay. Medyo luma na yung bahay na may 2 palapag. Sa baba ay may sala, kusina at merong pwesto ng tindahan sa may harapan banda. May kalakihan din yon at nakakonek ang pinto sa may sala namin. Tuwang-tuwa noon si Mama dahil balak niya talagang magtayo o maglagay ng tindahan sa harap ng bahay. Pero dahil meron na palang pwestong tindahan sa nilipatan namin, ay excited siyang linisin yon. Nasa school ako at ang kapatid ko nang mangyari ang unang pagpaparamdam sa kanya. Si Papa naman ay nasa trabaho. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi ganun kaayos ang pagkakasulat ko, pero sana ay maintindihan niyo pa rin. Mag-isa lang noon si Mama na naiwan sa bahay. Nagsimula siyang maglinis sa may tindahan dahil balak na niyang lagyan ng laman yon kinabukasan. Kwento ni Mama, habang nagwawalis daw siya noon, naramdaman niyang may dumaan sa likuran niya. Medyo nakayuko daw siya dahil nagwawalis siya ng mga kalat. Nakita pa nga raw niya ang laylayan ng damit nang dumaan ito. Pero paglingon niya, wala naman daw tao. Kaya hinanap pa raw niya kung saan yun nagpunta. Wala namang ibang pupuntahan yon maliban sa sala. Pero pagtingin daw niya sa may sala, ay nakasarado ang pinto palabas. Wala din naman daw siyang narinig na may nagbukas o nagsara ng pinto. Pero kinilabutan na raw siya nun. Lalo lang daw nagatungan yung kilabot niya nang pagbalik niya sa may tindahan, nakakalat na naman daw yung mga duming winalis niya. Inisip niya nung una na may daga o pusang nagkalat o kaya ay humangin. Pero imposible naman daw na kayang taubin nun ang trash can na pinaglagyan niya. Sarado naman ang bintana at hindi mahangin noong mga oras na yon. Nang mailigpit daw niya ang mga kalat, ay lumbas daw siya para ilagay sa labas ang mga basura. Balak daw sana niyang punasan yung mga estante sa loob ng tindahan. Pero pagpasok pa lang daw niya sa may sala, may narinig na siyang parang nagkakalabugan sa loob ng tindahan. Pagpasok niya, ay nasa sahig na ang ilang gamit na naroon at nagkalat din ang mga papel na nakapatong daw sa may estante. Takang-taka daw si Mama kung sino ang nanggulo doon sa loob ng tindahan. Kaya dali-dali na lang daw niyang pinunasan ang mga estante at nagligpit ulit ng mga kalat. Nilak na lang daw niya muna ang pinto doon. Siniguro daw ni Mama na malinis ang tindahan at walang dagang naiwan sa loob. Lahat daw ng nakakalat ay pinagtatapon niya at pinagtatanggal din niya ang ilang sirang patungan ng paninda. Kinagabihan, tulog na kaming lahat. Nagising si Mama sa kalampag sa baba. Nasa second floor kasi yung silid namin. Kapantay ng silid nila yung tindahan. Nagulat daw siya, kaya bumangon siya para tingnan kung ano yung bumagsak. Pagbukas daw ng pinto, nakita niya ang isang estanteng kahoy na natumba. Nagtaka daw siya dahil may kabigatan yon. Sino naman daw ang magtutumba nun? Lahat kami ay nasa taas at nakalak naman ang pinto. Imposibleng daga daw yon. Doon na pumasok sa isip ni Mama na may kakaibang nangyayari sa tindahan. Ginising daw niya si Papa. Pareho pa silang natakot nang may mapansing aninong gumagalaw sa loob ng tindahan. Nagtaka daw sila kung magnanakaw daw yon. Anong nanakawin sa tindahang wala pa namang laman? Naghanap pa raw ng pamalo noon si Papa. Pero pagbukas daw ng ilaw doon, wala namang tao. Napamura daw si Papa at si Mama naman ay napakapit sa kanya. Ano daw ba yung nakita nila? Multo daw ba o maligno? Kaya naikwento din ni Mama yung naranasan niya ng araw na yon. Sabi daw ni Papa ay kailangan daw ipabless yung buong bahay. Kaya nang sumapit yung Sabado, wala kaming mga pasok nun. Nagpa-blessing sa bahay, kabilang na yung tindahan. Winisikan ng holy water ang bawat sulok ng bahay at dinasalan. Matapos ang pagpapabless,
nilagyan na ng mga paninda ang tindahan. Nagtaka noon si Mama dahil ilang araw na ang lumipas ay kakaunti lang ang bumibili sa kanya. Daanan naman yon at halos kumpleto din naman ang paninda niya. Wala namang ibang tindahan na malapit sa kanya at marami siyang kapitbahay. Napatanong tuloy siya kung bakit kakaunti lang yun namili sa tindahan namin. May isang kapitbahay doon na medyo kasundo ni Mama. Doon siya nagtanong. Nung una ay halos ayaw pa nitong magkwento. Pero dahil mapilit si Mama ay napakwento na rin ito. Nasa sa amin na lang daw kung maniniwala kami o hindi. Pero haunted daw kasi yung bahay namin. Iilan na raw ang nanirahan dito na hindi tumatagal. Madalas daw na nakakarinig ng kung ano-anong ingay lalo na sa may tindahan. Meron din daw nakakita na may isang babaeng nakabestida ng mahaba. Meron ding lalaki na walang ulo. May bumili daw noon ng isang gabi sa tindahan. Nagtitili na lang ito sa takot dahil may nakita daw na isang lalaking nakatayo sa may sulok na walang ulo. Akala daw niya nung una ay namamalikmata lang at asawa ng tindera ang nakita. Pero pagtingin niya raw ulit dito ay nawala na yon. Tinanong pa daw dito ang tindera kung nasaan na ang asawa niya. Andoon lang daw yon nakatayo sa may tindahan pero hindi siya pinagbilhan. Imposible daw yon dahil hindi pa nakakauwi yung asawa niya. Kaya naman kinilabutan na raw yung namimili na yon na hindi na muling bumili pa sa tindahan nila. Malas daw kasi. Palagi daw nagugulo ang mga paninda doon. At ilang araw lang daw ang lumipas ay nabalitaan nilang namatay ang asawa ng babae. Meron din nakasaksi na may parang gumugulo ng paninda kahit wala namang tao. Maliban daw sa multo ay mukhang may iba pang mga elementong nakatira sa bahay na yon. Kaya nabakante yon ng ilang taon. May mga kapitbahay daw na nakakarinig ng pagtunog ng kadena. Yun daw yung pinagsasara ng pinto ng tindahan. Minsan naman daw ay parang may umaakyat panaog sa hagdan. Ang lakas daw kasi ng mga yabag. Ang alam nila ay walang nakatira pero parang may mga tao sa loob. Natakot tuloy kami sa kwento ng kapitbahay. Pero walang choice si na Mama dahil kakalipat lang namin. Wala pang pwedeng makitang lipatan nun kaya nagtiyaga kami doon ng ilang buwan kahit na palaging may nararamdaman, naririnig at nakikita na kakaiba. Madalas yung kapatid ko noon na nasa grade 3 pa lang ang nakakita ng isang bata at lalaki. Sasabihin niyang may batang pumasok sa tindahan. Dali-dali namin yung pupuntahan pero wala naman. May sinasabi din siyang lalaking nagigisingan niyang nakatunghay sa amin. Nakakapangilabot yon. Kaya pala bigla na lang siya nung nagtatalokbong ng kumot. Si Mama naman ang madalas pinaparamdaman ng babaeng nakabestida. Nararamdaman daw niya ang pagsayad ng laylayan sa sahig at ang mga yapak nito. Ako naman, may pangyayari lang na halos panawan ako ng ulirat. Gabi noon at akong pinagbantay ni Mama ng tindahan. Ayoko talaga sana dahil nga natatakot ako. Kaya pinasamahan niya ako sa kapatid ko na naglalaro lang naman sa may sala. Natatanaw ko pa siyang mag-isang naglalaro. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng ulo ko at panginginig ng mga tuhod nang makitang may ibang kasamang bata ang kapatid ko. Mukhang mas bata yun sa kanya. Naatayo yun na nakatunghay sa kapatid ko. Pero nang muling pagtingin ko sa kanya ay bigla na lang yung tumakbo palayo. Paglabas ko ng tindahan at pagpasok ng sala ay wala na yon. Tinanong ko yung kapatid ko kung may kalaro ba siyang bata na mas maliit kesa sa kanya. Wala naman daw dahil mag-isa lang siya naglalaro. Inisip ko din na wala pa naman siyang nagiging kaibigan sa mga kapitbahay namin na niyayaya niyang pumasok ng bahay. Kung meron man ay dapat kilala ko yon. Pero yung batang nakita ko, noon ko lang nakita. Napapamuran lang ako sa sarili dahil mukhang yun yung multong nakikita din minsan ng kapatid ko. Kinausap ko sina Mama at sinabing hindi na ako makakatagal sa bahay na yon. Kahit nga sina Mama ay kinikilabutan na rin.
Hindi na raw sila makatulog ng maayos dahil sa ingay sa may tindahan kung gabi. Parang may naghahabulang pusa at daga. Nagsimula na ring magkasakit ang kapatid ko at palagi nang sinasabi ng manggagamot na nababati siya. May kasama daw kami sa bahay na pinaglalaroan siya. Ang hindi ko makakalimutan noon ay minsang naligo ako. Nasa may kusina ang banyo namin. Yung kusina ay karugtong naman ng sala. Paglabas ko ng banyo ay tumayo ako sa may pintuan ng kusina namin palabas ng sala. Pag nasa may pintuan ka ay makikita mo ang buong sala at ang pintuan ng tindahan. Pagtingin ko doon ay bigla akong napahiyaw. Paano ba naman? Saktong papalabas ako ng kusina ay may papasok naman sa tindahan na isang lalaki. Pero hindi ko maaninag ang ulo nun. Sinundan ko pa yon sa pag-aakalang si Papa. Pero wala namang tao sa loob ng tindahan. Natakot ako dahil ang alam ko ay masamang pangitain yon. Pero hindi naman si Papa yung nakita ko. Umalis sila ni Mama ng araw na yon. Kaya hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon sa sobrang kilabot. Mag-isa lang ako sa bahay dahil isinama nila si Bunso. Pagkatapos magbihis ay lumabas ako ng bahay at sinara ang tindahan. Tumambay muna ako sa bahay ng kaklase ko. Hinintay kong dumating sina Mama. Kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Sinabi ko na natatakot na ako na baka may masamang mangyari sa amin. Kaya imbis na tatagal kami doon ay halos magtatatlong buwan lang kami nanatili. Hindi na namin kinaya ang pagpaparamdam. May nakapagsabi kasi kay Mama noon na meron na rin daw doong tumira na sinapian. Ayaw na naming dumating pa sa ganoong punto na may isa sa amin ang sapian. Lalong natakot sila para sa amin noon ng kapatid ko dahil napapadalas na rin ang pagpapakita sa amin ng mga multo at nilalang. Doon daw kasi nagsisimula ang possession. Kaya minabuti na naming makitira doon kina Lola kahit medyo malayo yun sa school namin at pinapasukang trabaho ni Papa. Kalaunan, nakahanap kami ng bahay. Maliit na sakto lang sa amin at walang tindahan. Pero siguradong walang nagmumulto doon kahit ilang taon pa kami nagstay doon. Bago kami lumipat mula La Union hanggang Baguio. Nakahanap kasi ng mas magandang trabaho doon sina Mama at Papa. At kami naman ng kapatid ko, doon na rin ipinagpatuloy ang pag-aaral noon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at ng pamilya ko. Sana ay magustuhan ninyo at ma-feature nyo sa Kadiliman Stories. Gusto ko rin kasing iparinig to sa family ko. Magandang araw sa inyo, sir, at sa lahat ng mga tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin na lang akong Pia, taga Samar. Itong kwento ay karanasan ng tiyahin ko na bunsong kapatid ni Papa. Itago na lang natin siya sa Tita Divina. Nakatira si Tita Divina sa isang baryo dito din sa Samar. Kami kasi ng mga panahon na yon ay dito na sa bayan naninirahan. May asawa na noon si Tita at isang anak na 3 years old pa lang yata nang mangyari ang karanasan niyang to. Merong tindahan si Tita at parang nag-iisa lang iyon sa lugar nila. Kaya maswerte talaga siya noon dahil sa kanya halos bumibili lahat ng taga roon. Medyo malaki din ang tindahan nila. Nagtatrabaho kasi sa ibang bansa ang asawa niya kaya napapalago niya ang kanilang negosyo. Kasama niya sa bahay si Lola. Patay na kasi si Lolo. Kaya sinatita na ang tumira sa bahay nila Lola na kasama siya. Dahil nga sa nag-iisa lang ang tindahan ni Tita sa lugar, di talaga maiiwasan na merong nangungutang sa kanila. Dahil mabait si Tita ay nagpapautang siya, lalo na doon sa walang-wala talaga. Inaabot na nga minsan ng taon bago siya mabayaran. Pero ayos lang naman daw yun kay Tita dahil mga kakilala at kababata naman niya ang karamihan sa mga nangungutang sa kanya. Nagsimula lang magkad na leche-leche ang buhay niya noon
nang may dumating na mag-asawang dayo sa lugar. May kalayuan din daw ang naging tirahan ng mag-asawang ito. Pero dahil siya lang ang may halos kumpletong paninda doon, ay doon na rin sa kanya bumibili ang mag-asawa. Siguro mga mahigit 1 buwan din daw ang lumipas nang magsimulang mangutang itong mag-asawa. Nung una ay pinapautang naman daw ni tita kasi maliit na halaga ng paninda lang naman daw ang inuutang ng mga ito. Pero nang lumaon ay panay utang na ng mga ito at bihira na lang maapagbayad. Inaabot na raw ng 500 ang utang ng mga to. Nung mga 90s, malaki-laki na ang 500. Kaya tinigil na ni tita ang pagpapautang sa kanila. Doon daw nagsimulang magalit sa kanya ang babaeng dayo. Sinabihan pa raw nito si tita na maramot, gayong babayaran naman daw. Palagi na nitong binubulyawan si tita. O diba, ang kapal ng muka. Naiirita na nga rin daw yung ilan nilang kapitbahay. Hindi naman ito pinapatula ni tita. Sinabihan lang daw niya ito na magbayad muna at pauutangin naman daw siya kapag nakapagbayad na. Pero palaging dinadahilan nito na wala pa ang inaasahan nilang pera. Pag dumating daw yon ay saka siya babayaran. Pero hindi na talaga nagpautang si tita. Isa pang dahilan ay dayo ang mga ito. Anumang oras ay pwede silang umalis. Isang araw daw nun ay dumating ang babae sa tindahan nila. Naangiti daw ito at may daladalang Tupperware. Peace offering daw nito kay tita. Nagbayad din daw ito ng utang at humingi ng pasensya. Para kay tita, wala lang naman sa kanya ang pang-aaway ng babae. Ang bahalaga daw ay tahimik ang buhay nila. Pero ang inaakala nilang magiging tahimik na buhay ay napalitan ng kababalaghan. Tinanggap daw ni tita ang daladala nitong ulam. Inulam pa daw niya noon kinagabihan. Hindi naman daw kumain noon si Lola dahil wala na itong gaanong ngipin at karne ang dinala ng babae. Gulay lang daw noon ang inulam ni Lola na siya nagbabantay sa anak ni Tia noong mga panahon na yon. Nang matutulog na si tita, ay bigla na lang daw humilab ang tiyan niya. Para daw siyang nadjejebs na parang hindi. Sinubukan daw niyang magbawas pero wala naman daw lumalabas. Yung hilab daw na yon ay unti-unting napalitan ng pananakit. Hinawakan daw niya ang tiyan at naramdaman niyang parang may gumagalaw sa loob. Lalo pa raw sumithi ang pananakit nun at namimilipit na siyang humihingi ng tulong. Tinawag niya si Lola na mahimbing nang natutulog katabi ang anak niya. Ang tagal pa nga raw magising ni Lola. Kung hindi pa raw pumunta ng silid si tita ay hindi sila magigising. Sobrang himbing daw kasi ng tulog ni Lola at hindi niya narinig ang malakas na pagtawag ni tita. Nagisingan ni Lola na namimilipit sa sakit si tita. Alalang-alala siya noon dahil hindi na talaga maipinta ang mukha ni tita sa sobrang pananakit ng tiyan. Wala naman silang mahingan ng tulog dahil malayo pa ang susunod na bahay. Pinainom na siya ng maligamgam na tubig ni Lola pero hindi man lang nabawasan ang pananakit nun. First time daw yun mangyari kay tita na panakita ng tiyan ng ganoon na parang mapupugtuan na raw ng hininga. Maya-maya raw ay may narinig silang parang ingay mula sa labas. Parang mga kaluskus daw at may hinang yabag na paikot-ikot sa bahay nila. Sunod daw ay may bumagsak sa bubong nila na malaking bagay. Medyo kinikilabutan na raw noon si Lola dahil kakaiba na ang nangyayari. Umiiyak na si tita at hindi rin alam ni Lola ang gagawin dahil umiiyak na rin ang kanyang apo. Nataranta noon si Lola kung sino ang uunahin. Hanggang sa naisipan niyang magsaboy ng asin sa may bintana at pintuan. Hindi man raw siya siguradong aswang ang may kagagawan ng lahat ng yon, mabuti nang may pangontra. Nagtabi din daw siya ng langis na nabibili niya sa tabi ng simbahan kapag nagsisimba siya. Pinahiran din daw niya ang tiyan ni tita ng langis. Nakita niya si tita na putlang-putla na at medyo nangingitim na raw ang mga labi. Nagsunog na rin daw siya ng goma noon malapit sa harap ng bahay para maitaboy kung anuman yun ang gugulo sa kanila. Ilang sandali daw
ay lakas loob siyang lumabas para mamitas ng dahon ng sili. Dinurog daw niya yon sa langis at yun ang pinantapal niya sa sikmura ni tita. Naalala din daw ni Lola ang sinabi ng manggagamot noong pinagamot niya si Papa noong bata pa ito. Napaglaruan kasi si Papa noon ng duwende. Nagtanong daw si Lola kung anong pwedeng gawin kapag may nangaaswang sa kanila. Malayo din kasi ang bahay ng manggagamot kaya nagtanong na rin siya ng mga dapat gawin o first aid sa mga naaswang, nakulam o naengkanto. Ang natandaan raw ni Lola na kapag may nakain na galing sa aswang ay patakan lang daw ang tubig ng langis na may dasal at ipainom ito sa biktima. Nag-iiba daw ang panlasa nila sa tubig. Nagiging mapait. Ganun din daw ang ginawa ni Lola kay Tia. Dinasalan niya yung langis at pinatakan yun ng tubig na ipapainom sa kanya. Doon na raw nagsimulang magsuka si Tita. Sobrang pait daw at hilab sa tiyan ng ininom niya. Gulat na gulat daw sila nang makita ang sinuka ni Tita. Itim na pira-pirasong karne at may buhok-buhok pa raw na kasama. Sobrang baho daw nun. Galit na galit si Lola. Umayos naman daw ang pakiramdam ni Tita pagkatapos maisuka ang nakaing bulok na karne at nakatulog naman siya ng maayos. Kinabukasan ay hindi muna sila nagbukas ng tindahan. Dinala siya ni Lola sa manggagamot. Buti na lang daw at naisipang gawin yun ni Lola bago pa lubusang mabulok sa bituka niya ang kinain. May halo daw lason ang nakain niya. Nasisipa ni Lola si Tita noon kung bakit daw kasi tinanggap pa nito yung binigay na pagkain. Nalaman din daw nilang wala na sa tirahan ng mga ito ang mag-asawang dayo. Akala ni na Lola na nang magamot na si Tita ay magiging maayos na ang kalusugan nito. Pero madalas daw siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagpacheck na rin ito sa ospital. Doon nila nalaman na may namumuong bukol na sa tiyan niya. Malalang gamutan ang nangyari na medyo ikinabagsak ng negosyo. Umuwi ang asawa ni Tita para mag-alaga sa kanya dahil hindi rin kakayanin ni Lola na alagaan sila parehas ng anak niya. Malayo din kasi si Papa noon sa kanila. Paminsan-minsan daw ay binibisita naman nila si Tita. Hindi na raw talaga nila muling nakita ang mag-asawang yon. Pero paminsan-minsan ay nararamdaman nilang parang may umaaligid pa rin sa bahay nila. Kaya nag-alaga sila ng aso. Malaki din ang nagastos nila bago tuluyang gumaling si Tita. Bumalik lang si Tito sa abroad para magtrabaho nang tuluyan na siyang gumaling. Umayos na rin ulit ang pamumuhay nila. Nagbukas ulit ang tindahan at nagpapautang pa rin si Tita sa mga kakilala niya. Pero sa hindi ay mahigpit na siyang tumatanggi. Napagsisimulan din kasi ng away ang utang. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento ng tita ko. Sana ay mabasa nyo. Mapagpalang araw sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Gracia. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng dating umuupa sa katabing tindahan ng nanay ko sa palengke. Nasa high school pa lang ako noon at madalas din magbantay ng tindahan ni nanay. May katabi siyang tindahan na pagmamay-ari ni Aling Maria, di niya tunay na pangalan. Dito yan sa San Ildefonso. Itong si Aling Maria ay medyo may kanaldalan at madalas talaga itong may nakakasagutan sa palengke. Kapag may humahawak ng paninda niya at di naman binibili, ay binubulyawan niya. Matandang dalaga kasi ito. Katulad ng sinasabi ng iba na karamihan sa kanila ay mainitin talaga ang ulo. Pero mabait naman siya pagdating kay nanay. Tahimik kasi si nanay at hindi na siya pinapatulan kapag nagbubunganga. Kaya naging okay si nanay dahil mabait daw. Nagkasakit noon ng isang kapatid ni Manang Maria na nasa probinsya. Kaya umuwi siya at ilang linggo ding sarado ang tindahan niya. Nalaman pa namin na siya ang gumastos sa pagpapagamot sa kapatid niyang ito na hindi din naman gumaling at binawian ng buhay.
Halos 1 buwan siyang hindi nakapagbukas noon at hindi rin nakakabayad ng pwesto. Pagbalik niya ay may iba nang gumamit ng pwesto niya. Sabi nung may-ari ng pwesto ay sa iba na daw nito pauupahan dahil ilang linggo siyang walang bayad. Nakiusap si Manang Maria na ipagamit sa kanya ulit yung pwesto. Pero nang matigas na yung may-ari, ganun daw talaga ang negosyo. Sa inis ay hindi napigilan ni Manang Maria ang sarili. Pinagdadampot niya ang paninda ng bagong gumagamit ng pwesto na yon at pinagtatapon. Nagwala talaga siya sa palengke. Parang nawala siya saglit sa sarili at talagang pinagsisira niya ang paninda ng bagong umuupa. Nang mahimasmasan ay parang nagulat din siya sa ginawa. Kandaiyak naman yung bagong gumagamit ng pwesto niya at kung ano-ano na rin ang pinagsasabi nito kay Manang Maria. Alam naming stress at problemado talaga si Manang dahil sa nangyari sa kapatid niya. Pero hindi tama na manira siya ng paninda. Hinuli siya noon at nakulong ng 1 araw. Pinakawalan din naman at pinabayaran sa kanya ang mga natapon at nasira niyang paninda. Pero ang sabi niya ay huhulog-hulugan na lang daw niya at wala pa siyang pera. Ganoon din sa mga nadili niyang bayarin sa pwesto. Sa inis nung bagong umuupa ay sanabihan siya nitong huwag na niyang bayaran at limos na lang nito ang mga nasira niyang paninda. Yung tono na parang nanguuyam o nang-iinsulto ba. Hindi yun nagustuhan ni Manang Maria, kaya binato niya ng kamatis yung tindera na nagsabi nun. At nagsimula na naman silang magbangayan. Kinausap na ni Nanay si Manang Maria noon na umuwi na at baka kung saan na naman mapunta ang bangayan nila. Sumunod naman ito. Ilang araw din naming hindi nakita si Manang Maria. Ang akala nga namin ay umuwi ulit ito ng probinsya gayong wala na siyang negosyo. Halos 1 linggo din ang nakalipas nang mabalitaan namin nagkasakit pala siya. May mga tumubo raw na parang maliliit na bukol sa buong katawan niya at sobrang sakit daw nun. Kaya hindi daw siya makatayo. Binisita namin siya. At sa mahigit 1 linggo lang na hindi namin siya nakita, ay malaki na ang binagsak ng katawan niya. May kalakihang babae din kasi si Manang Maria. Mas mataba pa siya kesa kay nanay. Pero nang makita namin siya, hindi kami makapaniwala na bigla na lang siyang pumayat ng ganon. Iyak siya ng iyak nang makita niya kami ni nanay. Sobrang sakit daw ng buong katawan niya. Hindi raw siya makagalaw at hindi makatulog ng maayos at makakain. Talagang sobrang pahirap daw sa kanya ang sakit na yon na hindi niya alam kung saan nagmula. Nagpa-check up naman daw siya, pero nilistahan lang siya ng doktor ng gamot para sa mga bukol. Pero parang di daw yun tumatalab. Lalo raw sumama ang pakiramdam niya. Pinayuhan na siya ni nanay na magpatingin sa albularyo. Baka raw hindi medisina ang kailangan niya. Kahit hirap noon si Manang Maria, ay pinilit niyang bumangon para maidala siya sa isang albularyo. Tumulong na noon si nanay at ako ang naiwang magbantay sa tindahan. Ayon sa albularyo, kwento ni nanay, isang taong may galit daw kay Manang Maria ang may gawa nun. Gusto daw talaga nitong pahirapan siya hanggang sa bawian ng buhay. Masyadong marami na raw ang naitanim ng taong ito sa katawan ni Manang Maria. Kung magagamot man daw ay hindi na 100% nagagaling siya. Pero susubukan daw nitong ibalik sa may gawa nun ang nangyari kay Manang Maria. Magaling ang nadalhan sa kanyang albularyo. Marunong din itong kumontra sa mga nakulam at nabarang. Medyo nahirapan lang daw ito sa lagay ni Manang Maria dahil sa dami ng naitanim na mangkukulam sa kanya. Umayos naman daw ang pakiramdam niya. Pero andoon pa rin yung biglaang pangingirot ng katawan. May iilan pa ring bukol na hindi na nawala. Isang araw nun, nagtaka kami dahil 2 araw nang hindi nagbubukas yung katabi naming tindahan na dating pwesto ni Manang Maria. Nagkasakit daw ang umuupa doon at medyo malubha. Ayaw ipasabi ng pamilya ang sakit nito. Pero may nakapagsabi na para daw itong kinulam. Napa-sign of the cross na lang noon si nanay nang marinig ang mga usapang yon. Kasi ang sabi ng albularyo ay hindi naman daw nalalayo ang may gawa noon kay Manang Maria.
Malalaman na lang daw yung taong may gawa kapag naranasan din ito ang naranasan ni Manang Maria. Nalaman nga namin na nagkaroon din ng maliliit na bukol sa buong katawan ang umupa ng pwesto niya. Bigla din daw yung tumubo. Pinaospital nila at pumayag daw ang mga kaanak nito na operahan siya. Pero matapos daw operahan ay lalo lang lumala at dumami. Hanggang pati daw muka ay tinubuan na rin ng mga bukol. Saka lang nila naisip na ilapit sa albularyo, pero hindi na ito naagapan dahil malala na ito nang dumapo sa kanya. Gumaling naman si Manang Maria mula sa sakit na yon, pero nagkaroon siya ng cancer. Sising-sisi daw siya noon kung bakit umabot sa ganon ang nangyari. Nang dahil lang sa pwesto sa tindahan ay nagawa nilang magkasakitan. Di man direktahang pisikal, ngunit ginamitan naman yun ng itim na kapangyarihan o kakayahan. Halos inabot din ng taon ang paglaban niya sa sakit hanggang sa binawian siya ng buhay. Naging leksyon yung mga nangyari sa lahat ng tindera sa palengke namin na iwasan talaga ang pagtataray sa ibang tao. Hindi kasi natin alam kung ano ang kayang gawin ng iba sa atin kung nagkataon. Ito lang po ang kwento ko, Kuya Bob. Salamat po sa oras at sana ay mainarate nyo to sa inyong channel.